huwag kami. Ayan na. Kilala ko ang tita mo. Alam ko kung ano ang kwento sa inyo ni Governor Singson. Family friend, may pahawak-hawak ka pa sa kanyang hita. Tama ba na napaka-pamilyar nyo sa isa't isa? Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking ang nakatagong lihim ni Yen Santos at Chavit Singson. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga ang matinding pasabog ng aktris na si Yen Santos ukol sa revelasyon ng kanyang nakaraang buhay pag-ibig, na di umano ay napunta ito sa irresponsableng tao na kung saan mainit din ito sa kwentuhan ni Nana ni Christopher Min. Ganito yan. Ang una, si Paolo Contis yun, yung tinutukoy niya na irresponsable at parang ginamit lang siya. Para maging relevant siya at para pag-usapan ang kanyang vlog, nagtagumpay naman siya. Pinag-usapan si Yen Santos pero hindi siya nagtagumpay sa pagsang-ayon ng publiko. Puro bashing ang inabot niya dito kay Governor Chavit Singson. Kasi ang ginawa ng teaser niya doon meron daw tayong anak. Malaki na raw yung anak natin. Ano pagkakilala mo kay Governor Chavit? Ay, si Governor Chavit, alam mo pagka magsalita yun, pagka mayroon, inaamin niya naman yun. Pero pagka wala, talagang i-deny niya yun. Ganon siya I-deny ba niya? I-deny niya kasi diba? Hindi siya nag-deny. Hindi nag-deny si Governor Chavit. Ang sabi, ikaw na ang makasasagot niyan. Pero diba, siyempre, hindi naman talaga nila anak yun kasi diba, sabi nga ni Santos, ano daw sila, ninong daw. Ninong, saka family friend daw sila. Family friend daw nila si Governor Chavit. Tapos si Yan, inaanak daw ni Governor. 11 years old itong si Yan. Magkakilala na ba sila ni Yen noon? 11 years ago? Parang bago ata mag-pandemic, parang magkakilala na sila kailan yun? 2019. Hindi, nagsimula ang pandemic 2020 di ba? 2020. Limang taon pa lang. Paano naging inaanak ni Governor Chavit si Yan? Ay kasi di ba, sabi naman ni Yen Santos talaga daw family friend nila si Governor Chavit. Matapos nga ang revelasyon ni Yen Santos ukol sa kanyang buhay pag-ibig, ay umani agad ito ng iba't ibang reaksyon na kung saan maraming nagkomento na sagutin din ang ukol sa kumalat na isyo sa balitang may anak ito sa batikang politiko na si Chavit Singson, na kung saan pinagbigyan nga ni Yen Santos ang kahilingan ng ilang netizens at humarap ito kay Manong Chavit, ngunit maraming nakapuna sa ginawa ni Yen na pati si Nanay Christopher Min ay napakomento din sa kanilang nakita. Ang pagpuna lang po ng ating mga kababayan, okay, sige, pinag-usapan siya. Ano ang sabi? Family friend, may pahawak-hawak ka pa sa kanyang hita. Tama ba na napaka-pamilyar nyo sa isa't isa? Yan ba yung sinasabi mo? Ayan, sige, si Paolo Contis, ginawa mong content para maging relevant. Sumunod naman ngayon, in-interview si Governor Chavit Singson. O sa pangatlo, sino raw ang dapat na interviewin? Ay, ang kailangan nyo na interview si Congressman ngayon, Albi Benitez. Narinig din ba silang dalawa? Huwag ka nga plastic. Alam naman lahat yan, di ba? Ikaw pa ba hindi nakakaalam yan? Hindi ko alam. Kaya dapat, Yen Santos, dapat talaga interviewin mo si Governor Albi Benitez para malaman din ng madla. Governor Albi? Hindi si Congressman Albi Benitez. Nagkakamali na yung mga posisyon. Kasi di ba, na tayo kasi kay Gobe, di ba? Parang doon tayo na yung... Tapos meron pa ako nabasa na comment, Yen, huwag kami. Ayan na. Sabi niyang gano'n, kilala ko ang tita mo. Alam ko kung ano ang kwento sa inyo ni Governor Singson. Ayun. Alam mo itong vlog talaga nito ni Yen, talagang nagtatagumpay. Nagtatagumpay kasi meron mga iniiwang mga sagot na alam mo ang sagot na hindi gano'n ang pagkakasabi. Na hindi gano'n pagka-relate. Mali. Hindi spontaneous yung katulad yan, ang dami-dami talagang kumokontra, di ba?
Habang pinanood nga ni Nanay Christopher Min ang one-on-one harapan nina Yen Santos at Manong Chavit, ay binuking ni Nanay Christopher Min ang ukol sa nakatagong kwento ng dalawa. Ako naman isa lang masasabi ko. Yen Santos, magkababayan tayo. Taga Nueva Ecija ako. Ayun. Taga Nueva Ecija ka rin. Sana alam mo na alam ko ang alam mo. Ayun na. Yun lang yun. Oo. At saka doon nga, at saka alam mo doon nga sa Nueva Ecija may iwan ko, Yen Santos, pakisagot mo lang Yung ito. farm. Oo, yung farm, di ba? Nasabi daw mayroon doon na lumalabas sa farm na yun, lumalabas na isang bagarang sasakyan na maganda. Minsan daw chopper. Oo. Kaya nalaman daw na siya yun kasi nakabangga siya ng Tricycle. Totoo Ayun, yan. oo, Totoo nakabangga yan. ng tricycle. Tsaka ito pa sa Totoo yan. probinsya, wala kang mailihin. Wala talaga. Ako taga Nueva Ecija ako. Alam ko ang mga kwento, di ba? Hinihintay ko lumabas sa kanyang vlog. Wala, di ba? Eh si Governor Chavit, napaka-sincero, napakatapat. Siyempre, nung tanong niya, may anak daw tayo, malaki na rin anak natin. Siyempre, si Gov, napaka-marespeto sa babae. Ay, in fairness, ha? Oo. Sabi, ikaw ang sumagot niyan. Natural, di ba? Ikaw ang makasasagot Oo, yan. yun ang maganda. Kasi totoo naman, sa lahat naman ng relasyon ng mga di ba, babae ang makakapagpatunay. At saka hindi papatol si Governor Chavit sa tanong na Chipanga. Ay, oo naman. Diba? Na pang ano lang naman yun Pang bait. clickbait. Oo. Clickbait. Oh, diba? At saka siyempre alam naman siguro ng Governor Chavit na ito igagamitin nila. Kaya kailangan yung mga tanong ni Yen, siya na lang ang sumagot sa mga tanong niya. At saka I'm sure bago nagsimula, may orientation yan siguro. Mismo, nakalagay sa telepono niya yung mga questions diba? Ano lang, yung pagiging relevant, oo, for a while naging relevant siya. Pero kumukontra talaga. Lahat talaga gagawin ni Yen Santos, no? Para lang mapag-usapan siya. Actually, yung mga comments kasi Yeng, dun talaga lumalabas yung mga mga tao eh. Tama. Totoo. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Hindi mo na kailangan mag-deny. Hindi mo rin kailangan umamin. Andun sa Sa mga comment section. Nandun lahat yung kwento. Ba't alam nila? Oo. Diba? Yun ang nakakaloka. Si Yen lang ang hindi nakakaalam. Parang. Oo, di ba? Kasi alam ng mga nagko-comment siya. Kaya Yen, pagbibigyan mo nga Yen yung mga nag-comment, interviewin mo nga si Congressman Alba Benitez, di ba? Tapos sabi pa niya, Oo. meron ka na bang, may ganun pa siya, kung si Governor Chavit, dapat i-address mo as Governor. Meron na po ba kayong nakarelasyon na artista? Very casual siya Oo, magtanong. hindi meron ka na bang naging girlfriend Ay, na pantay artista? lang. Ay, Ganon. oo, grabe. Ano sagot ni Governor? Palagay mo. O, di ba? Hindi manggagaling kay Mismo, napaka-gentleman. hindi siya ganon, Oo. hindi siya ganon. Kaya grabe si Governor, pag tinanong mo yan, ikaw rin mismo ang sasagot sa tanong mo. Ibabalik Ganon, sa'yo. Ibabalik sa'yo yung tanong mo. Kasi parang sabi ni Gov na parang, Diyos ko, hindi ba kayo usap-usapan naman yan sa Eto buwan. eto na. Meron ka na bang naging girlfriend na artista? Mga marites lang naman yun eh. Ganon si Gov Oo, eh. diba? Wala siyang aaminin, wala siyang pangalan na ilalagay sa alanganin. Ibulong mo na lang sa akin, sabi. Ayun. So nagbulungan sila ngayon. Sa dulo nga ng topic ni Nanay Christopher Min ay nauwi sa tawanan ang kanilang kwentuhan, lalo na nang makita nila ang video na may ibinulong si Manong Chavit kay Yen Santos. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ano sa palagay mo yung binulong ni Governor kay Yen? Siyempre, dahil sa bulong yan, hindi natin narinig yan. Siyempre, may kanya-kanyang version. Oo, may kanya-kanyang Ikaw, ano version. yung version mo? Ay, ang version ko, ay! Magsasabi pa ako ng pangalan. Siyempre, yung mga narinig natin, di ba? Sasabihin niya, ganito. Alam mo, hindi five. Tama ako, di ba? Oo. Ikaw, ano yung nasa isip mo? Ay, nasa isip ko, di siyempre pag sinabing ibulong mo na lang. Naku, lusutan mo yan. Dapat maganda ng pagkakalusot mo dyan. Ay, siguro yung ibinulong niya, siguro baka sabihin siguro na. Ganon. Oo. O kaya sinabi na, plastic mo naman. Kanya-kanya interpretasyon Kanya-kanya kasi yan. bulong na yun. Ibulong mo lang kasi tumili siya, di ba? Ay, sabi yung gano'n, tumitili-tili siya. Alam mo talaga yung blood na yun, pang come on. Alam mo yung pang tawag clickbait pansin. yan eh. Oo, pang ano talaga.
Ayan, basta hintayin natin yung pangatlo kung sino naman ang lalaking malalagay sa alanganin. Pero ano mo, mahirap itong ginagawa niya ha. Kasi parang nagigisa siya na siya yung alam mo yun? Nagigisa sa sarili niyang mantika. Kaya nga siya naiipit eh. Oo. Kaya siya binebembang ng mga Totoo. ng mga commenters eh. Oo, kasi di ba, siyempre, baguhan pa lang siya pag gumawa ng content. Diba? I'm sure nagbabasa kapag baguhan kang content creator, babasahin mo yung Lahat ng ay, effect ba yung comment, ginawa ko? Ay, naku, ito na. Ito na yung mga sinasabi nila. Yun yun eh. Mauubusan ba siya ng ganyang tema? Palagay ko hindi. Bakit? Marami pang mga nakapila na kanyang interviewin. Nakalinya pa. Oo. Ay, nako. Ako kaya abangan natin yan ang mga susunod na mga kabanata niya. O, diba? Nakita mo, effective siya. Aabangan na ngayon siya. Pero panandalian lang na pinag-uusapan. At saka, hindi maganda ang pagtanggap ng ating mga kababayan doon sa interview dahil sa kanyang mga, alam mo na, revelasyon. diba? May revelasyon ba? Mga tanong o kumpirmasyon. Ay, actually, kumpirmasyon to na nakakalito eh. Oo. Blind item. Oo, parang gano'n, di ba? Kasi alam naman ni Hen yan at writer yan na umiikot kaya nila tinatanong yung mga bagay-bagay na kasi yun yung mga palasak na talaga. Kasi alam niya, sa ganyang paraan lang kakagatin ang kanyang content. Correct. Di ba? Basta lahat ay gagawin niya. Mapansin lang siya. At nagtagumpay ka naman, di ba? Kaya lang, tindi ng mga negatibong inaabot mula sa mga nagkomento, di ba? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!